Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ibinagdiriwang natin ngayon ang ika-4 na linggo ng Kwaresma at ito ay tinatawag na Litarya na mula sa wikang Latin na ang ibig sabihin magalak. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayanang Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, bagamat sila'y paulit-ulit na tumalikod sa kanya, naging tapat pa rin ang may kapal sa kanyang pangako. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkailipin ninyo sa Ehipto." Samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon. Sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa.
Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ipinagpanumbalik ng Diyos sa kanyang sarili ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Kristo, nagapi ang paghahari ng kasalanan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hiniram niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga iskriba.
Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Noong unang linggo, tayo po ay dinala sa isang disyerto upang matuto kung paano labanan ang panunukso o ang tukso. Ikalawang linggo, tayo naman ay dinala sa isang bundok upang makita natin ang kaningningan ni Kristo at ipinaalala sa atin na tayo ay dapat na makinig kay Hesus Kristo, ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Noong isang linggo naman, na ikatlong linggo, tayo po ay dinala sa isang ubasan kung saan ay hinihingi na nawa tayo po ay magkabunga. Kung hindi tayo magkakabunga, sa susunod na taon, puputulin na tayo. At ngayon, dinadala tayo sa pinakamalapit sa ating buhay. At ano yan? Pamilya. Tahanan. Kamusta po ba sa ating mga tahanan? Pakitingin nga muna yung katabi ninyo. Masaya ba siya? Bakit kaya hindi masaya? Kasi ang tunay na kaligayahan natin natatagpuan sa pamilya. At ang kalungkutang nararanasan ng isang tao ay nanggaling din sa pamilya. Ngayon, sa ika-4 na linggo, ang tawag natin dito ay Letare Sunday. Ang panawagan sa atin ay magsaya. Sabihin nyo nga ulit, magsaya. So, ayaw mo bang maging masaya? Kasi minsan yung mga tao nagbabayad pa para lang tumawa. Pumupunta sa mga gimikan, sa mga comedy bar para lang tumawa, para maging masaya. Kasi yun yung gusto natin, maging masaya. Pero ang pagiging masaya ay desisyon na dapat nating piliin araw-araw. Paggising mo pa lang sa umaga, iisipin mo na gusto kong maging masaya. Kaya lang nakakalimutan natin lagi. Kaya paggising pa lang sa umaga, malungkot na agad. Nakasimangot na agad at anong mga iniisip yung nangyari kahapon. Nakatulugan na lang natin, kaya paggising din, balik na naman tayo doon sa mga inisip nating nagpapalungkot sa buhay natin. Tingnan po natin, may mga karakter po sa Ebanghelyo na ibinigay ni Jesus, yung talinghaga na ibinibigay sa atin. Yung una, yung anak. Narinig natin kung anong paglapastangan ang ginawa niya, yung paglulustay sa kanyang mana, yung kanyang ari-arian, nagpakaliwaliw siya. Ginugol sa puro kasiyahan, puro gimmick, yung kanyang kayamanan. Kasi minsan bilang yung anak, gusto niya maging independent, gusto niya magawa niya kung anong gusto niyang gawin. Nung makuha niya, nagpakasasa sa kanyang kayamanan, ay yung realidad na mauubos yan. At nung mangyari nga yan, halos pagkain na ng baboy, ipinagkakait pa sa kanya. Pero ang kailangan natin makita ay yung kanyang pagsisisi. Na-realize na niya, nagkamali siya, kung kaya ninais niya na bumalik sa kanyang pamilya. Bumalik sa kanyang ama. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, bumalik ka na. Di ko alam kasi kung ilang taon na, Pero baka minsan pinaninindigan nating tama ang ating ginawa. Yung desisyon natin, pero nakita mo naman na,
So bakit ka pa mananatili dyan sa pride, sa ego? Pero yung kagandahan po kasi, no, sa kanyang pagbabalik, taglay niya, dala-dala niya ang pagsisisi. Minsan kasi may bumabalik, pero hindi naman nagsisi talaga. Bumalik lang. Pero ito yung kailangan mong maunawaan. Kung babalik tayo, dahil alam nating nagkamali tayo. Alam nating nakasakit tayo. Kaya di ba sabi niya, no, nagsisisi siya, nagkasala siya sa Diyos at sa iyo. Di ba nang kausap niya na ang kanyang ama? Nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Kaya, naging okay din. Naging masaya ulit yung bunso. Matapos ang miserableng buhay na dahil din sa kanyang maling desisyon, pero natuto na siya. Ayun yung mahalaga. Kaya, yung ikalawa, sa katauhan ng isang ama, nang makita niya ang kanyang anak, ano ang kanyang unang, kumbaga, naramdaman? Tuwa. Sinalubong niya ang kanyang suwail, ang naglapastangan sa kanya. Pero wala nang ganun. Tapos na yun eh. Salubong na yakap ang kanyang ibinigay. Kaya nung lumapit na yung anak, yung bunso, sabi niya, no, yung pinapractice niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Tawagin ang mga katulong, bigyan siya ng damit, suotan ng singsing. Yun na lang. Wala nang buti nga sa iyo. Sinabi ko na sa iyo, ayan ang napala mo. Wala nang panunumbat. Kasi tapos na yun eh. Kaysa magalit, kaysa magwala, kaysa magmura ka, okay na yun. Diba? Yun yung kagalakan na naramdaman din ng ama. Yung ikatlo, yung panganay, na dito ay sinuyo-suyo pa ng ama dahil ayaw pumasok. Ayaw niyang tanggapin at hindi niya kinalimutan yung ginawa ng kanyang kapatid. Kaya dito sa kwentong ito, hindi natin alam, kasi natapos na lang doon sa sinabi ng ama, siya'y nawala, ngunit nasumpungan. Sinusuyo pa siya ng kanyang ama na pumasok, sinusuyo pa siya na makipagsaya. Magsaya tayo. Pero yung panganay, nandoon nga sa kanyang karanasan na umalis ito eh. Kinuha niya yung ari-arian eh. Nagpakasasa siya, samantalang siya, naiwan, nagtrabaho ng nagtrabaho, kaya ayaw niyang pumasok. So ngayon, ang tanong, nasaan ka sa tatlong ito? Bakit ayaw mong pumasok? Kung ikaw yung nasa panganay na sitwasyon, bakit ayaw mong makipagsaya? Kasi kadalasan mo, kapag may mga karanasan tayo, mga sitwasyon, nag-i-stay tayo doon sa masakit na karanasan. Nag-i-stay tayo doon sa ginawa noon sa iyo, ipinaranas sa iyo noon. At hanggang ngayon, sa paglipas ng panahon, nandoon ka pa rin. Kaya, hindi natin makuha-kuhang maging masaya. Pwede naman pwede kang makita na maraming dahilan para maging masaya, pero ang lagi mong tinitingnan ay yung nagpapalungkot sa iyo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na. Kahit gumastos ka pa ng gumastos sa pagpapabanat ng mukha,
para lang magmukha kang masaya, hindi talaga. Kasi yung kaligayahan nanggagaling dapat sa loob at nagra-radiate yan, no, sa panlabas, at doon talaga makikita kung masaya ka o hindi. Huwag ka nang magpanggap. Kung hindi ka masaya, mas mainam huwag kang magpanggap para mas malaman natin kung anong pinanggagalingan ng iyong kalungkutan. Pero ang paanyaya sa atin, no, pinapaalala na para sa Diyos, kasiyahan niya, kaligayahan niya, na tayo po ay laging bumabalik sa Kanya. Kaya nga ang pagdiriwang ng misa, pagdiriwang ng pasasalamat. Nagpapasalamat tayo kasi pagpasok natin sa pinto ng simbahan, hindi naman tayo sinasalubong ng Diyos, hanggang diyan ka lang sa gate. Alam kong mga pinaggagawa mo, hanggang diyan ka lang. Walang ganun. Pasok. Magsaya tayo. Kumain ka. Tumanggap ka. Minsan, no? Dito ka na. Anong gagawin? Mag-iinarte pa yan. Hindi pa yan tatanggap ng komunyon. Nandito ka na nga eh. Kasi, makasalanan ako. May ginawa ako eh. Hindi ka na nga sinusumbatan ng Diyos. Kumain ka. Kasi yun yung kailangan. Nakukuha niyo po ba? Kasi andun, hindi, may kasalanan po ako, hindi ako karapat-dapat. May narinig ka ba sa Diyos? Pwedeng sa atin, sa kapwa mo, kasi yung iba nagiging panganay, attitude ng panganay, hindi pwede yan. Huwag yung papasok dito, huwag ang kakain, makasalanan yan. Pero sana po, no? Ngayong linggo ay Litare Sunday. Mas pagtuunan natin ng pansin kung ano ang mga makakapagpasaya sa atin kaysa doon sa nagpapalungkot ng buhay natin. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagkalingat, mapagpatawad, kami nagbabalik loob ng may galak sa puso sapagkat lubos ang iyong pag-ibig sa tanan. Umaasa kami sa iyong patuloy na pagkalingat, pagkamaawain, habang kami dumadalangin. Ang ating pong itutugon, mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang mga kawani ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pangtao. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging daan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media
upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysana mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang dawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilhod po ang lahat para sa Oratio Imperata para sa bayan. Amang makapangyarihan, inakay mo ang iyong bayan galing sa Ehipto, mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, inakay mo kami mula kamatayan tungo sa buhay, sa kanyang misteryo paskwal at kaloob ng Espiritu Santo. Nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, nagtitiwala sa iyong pangakong hilumin ang aming bayan. Iunat mong muli ang iyong makapangyarihang kamay at akayin kami sa panahong ito ng krisis, alitan at pagkalito. Magninning nawa ang katotohanan tulad ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, upang tanglawan kami sa landas tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Umagos nawa ang katarungan tulad ng tubig na bumubukal sa bato, upang pawiin ang uhaw ng mga naghahangad ng hustisya, linisin ang mga sugat at buksan ang daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Pinakain mo sila ng mana sa ilang, busugin mo ang aming pagkagutom sa katarungan, upang hindi kami magnasa ng kapangyarihan, kayamanan at pansariling pakinabang. Palambutin mo ang pusong matitigas tulad ng sa paraon, at buksan ang mga matang binulag ng kasakiman, upang manaig ang tunay na pagmamahal sa bayan, higit sa anumang alyansang pampolitika o pansariling interes. Turuan mo kaming makita ang isa't isa, hindi bilang kakampi o kaaway, kundi bilang magkakapatid sa iyo. Nawa ang taon ng Hubileo ay magtulak sa amin
upang maglakbay bilang isang bayan. Ito nawa ang aming maging Pasko, ang aming pagtawid mula sa kasinungalingan tungo sa katotohanan, mula sa karuwagan tungo sa katapangan, mula sa kawalan ng katarungan tungo sa katwiran, mula sa pagkakawatak-watak tungo sa pagkakaisa, mula sa panghihina ng loob tungo sa pag-asa, mula sa pagiging makasarili tungo sa tunay na pag-ibig. Sa panahong ito ng pananariwa, matuklasan nawa naming muli ang aming kadakilaan bilang isang bansa at ang aming dangal bilang isang bayan iniibig mo ng lubos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, ang aming korderong inialay na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng krus mula sa kamatayan tungo sa bagong buhay. Amen. Mahal na Birhen ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Magsiupo po sumandali para sa mga pabatid. Una, tayo po ay magkakaroon ng special collection para sa Alay Kapwa program ng Archdiocese of Manila. Ang pondong malilikom mula rito ay siyang ipantutustos sa mga programa ng Caritas Manila sa panahon ng higit na pangangailangan. Tumulong po tayo. Makiisa sa mga gawain ng simbahan tuwing unang Biyernes at Sabado ng buwan. First Friday devotion sa darating na April 4. Ang banal na oras sa Holy Hour ay sa ganap na 5 ng hapon at susundan ng banal na misa sa 6:30 ng gabi. First Saturday Marian Devotion sa darating na April 5, nagaganapin sa Pook Hilaga, Barangay 184. Ang banal na misa ay sa ganap na 4 ng hapon. Ikatlo, para sa makabuluhang pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma, ang lahat ay inaanyayahan sa mga pamparokyang gawain. Parish Lenten Vigil tuwing araw ng Huwebes, pagkatapos na 6:30 ng gabing banal na misa sa loob ng simbahan, magkakaroon po ng sakramento ng kumpisal habang isinasagawa ang Lenten Vigil. Via Crucis o Daan ng Krus tuwing araw ng Biyernes, pagkatapos ng 6:30 ng gabing banal na misa sa mga barangay. Ang mga barangay na dadalawin sa Biyernes, April 4, ay ang Pook Timog, Kanluran, kasama ang Prayer and Devotion Group. Bilang bahagi ng paghahanda sa mahal na araw, ang parokya ng San Jose ay nag-aanyaya sa lahat na dumalo at makinig sa Parish Lenten Recollection na magaganap sa 8 ng Abril, 7:30 ng gabi pagkatapos ng banal na misa. Ang ating tagapagsalita ay ang ating Kura Paroko, si Reverend Father Douglas Badong. Ang lahat po ay inaasahang dumalo at makiisa. Pinakikiusapan ng lahat na wala mo ng papalakpak pagkatapos ng misa sa panahon ng Kwaresma. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Paalala din po, nagsimula na at kabi-kabilaan na nating naririnig ang mga kanta, mga team song ng mga politikong gustong mag-apply ng trabaho bilang lingkod bayan. So para po makatulong, pagnilayan po natin sino po ang gusto nating tulungan matupad ang kanilang pangarap. Sino ang gusto mong iahon sa kanilang kabuhayan, maging ang pamilya. Ganyan na po ang ating mindset, ha? Sino ang gusto mong tulungan? Kasi lahat sila, naririnig natin na gusto tayong tulungan. Pero sa mga nakalipas sa mga eleksyon at pagkatapos ng eleksyon, naghihintay tayo ng tulong. Hindi pa nila natutupad ang kanilang mga pangako. Pero tayo, tinupad na natin ang ating tulong sa kanila. Kaya ngayon ulit, sana po makamove on na tayo sa nakalipas na eleksyon. So ngayon, ang pag-iisipan niyo po, kahit tumanggap kayo ng 500 o 1,000 bago kayo bumoto,
pero yan po ay tulong ninyo sa kanila. Sino man, tumanggap ka man o hindi, ikaw ang tumutulong sa kanilang matupad ang kanilang pangarap. Iaahon mo ang kanilang pamilya, payayamanin mo ang kanilang pamilya, pero ikaw, mananatili ka dyan. So, pakiisip mabuti ha, para pagkatapos ng eleksyon, maging masaya naman tayo. Kasi desisyon naman natin yun, ha? So, piliin, pumupunta na sila sa mga iskinita, pumupunta na sa bawat kanto, kung ano-anong traffic na rin ang ating nararanasan sa kanilang pangangampanya. So, sana po, pag-isipan ng mabuti kung sino ang gusto mong tulungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.